sown more into than your you heart. expect. The more that you sown many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved pastor, Pastor Walter Tabor. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Will you lift your hands to the Lord? Come on, wave it to Him. Feel His presence. He is with us. He is in our praise. He is in our worship. And we are in this place to give Him the highest honor, the highest adoration. Amen. Sige po, tayo po makakaupo sa presensya ng Panginoon. Sabayin mo nga sa katabi mo, napakasarap sumamba sa Diyos. Alam mo ninyo, ang sumamba po sa Panginoon ay siyang dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. At ito po ang puso natin, ang tibok po ng puso ng bawat ipinanganak na muli at bawat ipinanganak ng Diyos ay walang iba kundi ang sambahin at ihayag siya. Katulad po ng isang usa na uhaw ng tubig sa ilang. Ang sabi po ni David, kung ang usa ay nauuhaw ng malamig na batis o tubig, ganun din ang puso ko. Well, ang mga usa po sa ilang ay naghahanap po ng tubig na may inuman. At ang mga tao sa lumang tipan ay they are seeking the face of God. They are trying to make themselves worthy before the Lord for them to receive that fresh water of life. Yung pong tubig na nagbibigay buhay. Pero sa atin po dito sa ating kapanahunan ngayon, the rivers of living water is already in the inside of us. It's already there and available anytime, any moment, every time you want to dive into, it's always available 24/7. Never na nagsara ang batis ng tubig, ang rivers of life sa iyo. At yung rivers of life na yan ay kompleto that every time you're tuning in your spirit and you dive into, your mind will dive into your inner being, it's always available. And there you can find and experience life to the fullest, a life that is filled with joy and gladness. Kaya yan po ang dahilan kung bakit po tayo tuwan-tuwa at galak na galak at punong-puno ng pagpupuri sa Diyos sapagkat He is always available for us. Amen. Sabihin nga natin, the rivers of living water is always available. Amen. So, ang pagsamba po natin ay kinakailangan meron pong tamang pananaw, tamang pangunawa, tamang pagkaintindi kung bakit tayo sumasamba sa Diyos. Every one of you, beloved, maging po sa mga nakikinig sa atin online, ang tamang pagkaunawa po ng pagsamba, lalong-lalo na sa ating pong kinalalagyang bagong tipan, tayo po'y sumasamba hindi dahil sa gusto nating mangyari or gusto nating makamtan ng isang bagay, at kapag tayo sumamba, ibibigay ng Diyos yung mga bagay na kailangan po natin. The right understanding of worship is that we worship God because everything that we need sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang tinapos na nagawa doon sa krus ng Kalbaryo ay ibinigay na niya ang lahat ng ating mga kailangan. Everything is already there. At ang taong makakakita ng katotohanan ito na lahat ng bagay ibinigay na sa atin ng Diyos, wala na tayong pangangailangan na hindi niya ibinigay. It's already been deposited in the inside of us. It's in our spirit. And if we're gonna look on that and we understand that, that is the reason why we worship Him.
So we worship God because everything we need is already been provided. We give thanks to God because it's already been there. Bago mo pa man kailangan, bago pa man natin kailangan, bago pa man dumating yung time na kailangan natin ng isang bagay, inihanda na ng Diyos. At dahil naihanda na ang lahat ng bagay, praise God, we have all the reason to praise and rejoice with Him. Amen? We celebrate the victory, we celebrate everything that God has done for us. Ang sabi po ng Proverbs chapter 21 verse 2, every man's way is right in his own eyes, but the Lord weighs and examines the hearts of people and their motives. Ano po ang motibo ng ating pong pagsamba sa Diyos? Ano po ang laman ng ating puso? Because many people are worshiping God because they need something from the Lord. They need blessing. They need healing. They need something that, promotion, or they need money, or they need anything for their family, for themselves, or for their own benefits. Okay, hindi po masama na tayo po yung maghangad ng mabuting bagay sa Panginoon. Pero hindi po tayo sumasamba dahil meron tayong gustong makamtan sa Diyos. Tayo sumasamba dahil nakita natin lahat ng bagay binigay na sa atin ng Panginoon. Okay? If you are worshiping the Lord because you don't see, and because you want something at hindi mo pa nakita yung bagay na inihanda niya, ibig sabihin, kapatid, you are performing and you are impressing the Lord. You want to impress God with the things that you do, at nang sa ganun ibigay niya. At kapag ganyan po ang pagkaunawa ng mga isang tao, ibig sabihin, it is their worship, it is what they do that God gave what they want. Pero sa atin po, sa lente po ng biyaya o sa mensahe po ng biyaya, sa pagkaunawa po natin ay everything has been provided sa pamamagitan po ng ginawa ni Kristo dun sa krus, na buksan ang langit sa atin, sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon sa Kristo dun sa krus, bayad ang lahat ng pangangailangan natin, and everything is already been deposited in us, and we Christians sumasamba sa Diyos sapagkat we are thanking the Lord for what we already have. And everything that we need is already in our spirit. Okay? Now, what is that motive? Ang sabi po sa ibang version po, in Proverbs 21:2, people may be right in their own eyes, but the Lord examines the heart. So see, God is looking at the heart. What is in your heart? Or should I say, who is in your heart? Kaya kinakailangan ang makita po, ang karapat-dapat na pagsamba at kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos ay yung pong nakikita niya sino. Hindi yung ano, kundi sino ang nasa puso ng isang taong sumasamba sa Panginoon. And glory to God. The thing that pleasing in the sight of God is not about what we can give for Him, but it's all about who is in you, who is in your heart. And what and who is in the heart of every one of us here? It is Jesus sitting in the throne of our heart. And because Jesus is in our heart, God is pleasing at us. Hallelujah. Ang motibo kasi ng marami is that they are presenting religious do's and don'ts and religious things sa Panginoon, at they want to do sacrifices para sila po ay tanggapin ng Panginoon. You know, we must be willing to change whatever our traditional belief or religious tradition when we confronted with scriptures that says otherwise. Alam niyo ba na dahil po sa dami ng mga naituro na sa atin ng relihiyon, at nung tayo po ay nasa reliyon pa, ang dami po nating mga paniniwala na nagsalit-saling mga paniniwala. At dahil po sa mga paniniwalang yon, hindi po natin matanggap kung ano po yung sinasabi ng Scripture. We believe what people say and what tradition say more than what the Word of God says. So, yun po ang humahadlang kung bakit hindi nagiging tama ang pagsamba ng isang tao sa Diyos.
at hindi tanggap ng Diyos ang pagsamba ng isang tao na ang kanya pong batayan ng pagsamba niya ay dahil po sa mga sabi-sabi o salitlahing sabi-sabi o di kaya ay tradisyon na mula po sa tao. Okay? So ano-ano po yung mga bagay na yon? Yung pong mga paniniwala natin that God will only accept us when we do these sacrifices. There's a lot of sacrifices. There's a lot of mga pagsasakripisyo na gagawin upang tanggapin ka ng Panginoon. At ang dami pong mga paniniwala pa na ating pong kinamulatan na gagawin upang tayo po'y maging banal o maging katanggap-tanggap. Meron pong mga araw na bawal sumigaw, pero merong mga araw na pwedeng sumigaw. May mga bawal maligo, makati ang tubig. Merong mga araw na pwedeng maligo. O kaya merong araw na bawal kumain ng karne. Ano? May mga araw na bawal may mga marami kung ano-anong pinagbabawal na nakamulatan po natin sa tradisyon. Okay? Tradisyon na para bang yun yung nagpaparumi sa iyo o yun yung nagpapalinis sa iyo. Okay? It's not about what you do that make you clean in the sight of God. Ang sabi rito, Mark 7:13, you nullify the authority of the word of God, acting as if it did not apply because of your tradition, which you have handed down through the elders. And you do many things such as that. Sa Tagalog, niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos na inyong salit-saling sabi. Yung pong mga minana nating mga sabi-sabi mula sa mga ninuno natin, lolo-lolo, lola-lola, at mga nanggaling pa kung saan-saan pong mga ninuno natin, salit-saling sabi. Yung pong pagkasabi rito sa Tagalog, na inyong itinuro. So ibig sabihin, dahil po sa salit-saling sabi, ay napapawalang bisa yung pong sinasabi ng salita ng Diyos na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Mga kapatid, if you really want to worship God, you must learn to unlearn something that we learned before. Ibig sabihin, yung mga bagay na kinamulatan mo na hindi nakabatay sa salita ng Diyos, you are willing to take it out. You are willing to turn away from it. Kumbaga, ikaw ay handang tumalikod doon sa mga bagay na nakamulatan. Alam niyo ba na ang hirap talikuran yung nakamulatan. Actually, ang isa sa ipinaglaban ni Apostol Pablo, which is totoong hindi po ganun kadali na talikuran yung pong mga nakamulatan ng mga Hudyo na paniniwala. Because it was taught unto them for thousands of years. Katulad yan, kung ikaw ay para ikaw ay mapabilang sa mga tipan ng Diyos at mapabilang sa bayan ng Diyos, kinakailangan ang mga lalaki ay matuli, circumcision. So meron pong mga tradisyon. At iba't iba pa pong kaparaanan na kanila pong mga natutunan mula po dun sa mga lituntuning ibinigay ng Diyos kay Moses. Wholeheartedly, they're doing that. Wholeheartedly, they are trying to live with all of their heart na para bang yun ang paraan upang sila'y maging matuwid sa mata ng Diyos at tanggap ng Diyos. Ngayon, ang hirap pong talikuran yun sapagkat ang bagay na nakamulatan mo, kung yun ang nakasanayan mo, lalong-lalo na kung ito'y nalaman mo na merong patotoo na galing sa Diyos, ang hirap po talagang talikuran. Actually, dito nga lang sa atin, wala naman akong alam na batayan kung saan po nanggaling yung mga iba't ibang paniniwala dito sa Pilipinas, di ba? Hindi ko nga alam kung
saan nanggaling ng kapag kulang yung tubig dun sa kaldero, lagyan mo lang ng asin, magiging maayos na. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga paniniwala na kapag ikaw ay naglinis sa gabi, umaalis ang malas. Kumbaga, yung iba't ibang paniniwala ng tao. Hindi ko nga alam kung saan galing yung mga batayan na yun eh. Di ba? There's a lot of belief coming from tradition or coming from salit-saling sabi. Kung mahirap tanggalin ang mga to, hindi mas mahirap pong basta talikuran na lamang yung mga nakasulat po dun sa kasulatan na practice ng mga Hudyo. Kaya hindi mo masisisi yung mga Hudyo na ang hirap nilang lumaya doon sa katuroang minana nila mula kay Moses. At yun po ang pinaglalaban ni Pablo. At sabi niya, hindi na natin kailangan ng mga lituntunin ng batas. Ang kailangan natin ay mabuhay tayo sa pananampalataya upang tayo maging matuwid sa mata ng Diyos. Well, hindi po ganun kadaling paniniwalaan yon. Kasi nga, nakasanayan natin yung bagay na akala natin, yun yung magbibigay ng katwiran sa atin. But you know what? Niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa inyong salit-saling sabi. Unless we understand what the Lord has done, we cannot really worship the Lord with all our heart. So the first thing that we have to do here is that magkaroon ng tamang pundasyon ang pananampalataya at nang sa ganon magkaroon ng tunay at tamang pagsamba sa Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. So worship God is defined as ascribing worth. It is placing value on God. Sabihin nga natin, placing value on God. Binibigyan mo ng halaga ang Diyos. When we say you are placing value on God, you are giving value on His Word. His Word is the authority in your life. His Word is what matters most in your life. His Word is your life. His Word is your guidance. His Word is your light and life. Na ang isang Kristiyanong nagbibigay ng pahalaga sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng pahalaga sa Diyos, ibig sabihin, mawala na ang lahat, wag lang ang salita ng Diyos na siyang buhay ko. Mawala na ang lahat, wag lang ang salita ng Diyos na siyang gabay ko. Mawala na ang lahat, wag lang ang salita ng Diyos na nagbibigay ng direksyon ng buhay ko. Sapagkat iyan ang salita na binigay sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo, when God gave His Son, He gave the ultimate solution for man's problem. There is no way for man's problem but Jesus. And when God gave Jesus, He gave the best. He gave not a gold, not a diamante, not a precious stone. He gave the best one. He gave the life. He gave your very need. At ang nakakaalam kung ano talaga ang kailangan ng tao, yung gumawa sa tao. Tama? At dahil alam niya kung ano ang kailangan mo, ibinigay niya yung pinakakailangan mo. But the problem, the deception of the devil here is that they don't give value on the Word of God. Kaya maraming mga sumasamba sa Diyos ngayon, sumasamba sila sa kanilang sariling kaparaanan. Na para bang hinahapuap nila at inahanap kung nasaan ang Diyos. Kaya ang pagsamba nila nandoon sa paanan ng bundok o sa tuktok ng bundok, sa gitna ng bundok o kaya nasa ilalim ng kuweba or saang lugar. Mga kapatid, we need to first and foremost understand why we worship God. We worship God because He gave His life for us. And we give value on this because He gave His Word for us. Okay? So, Genesis chapter 22 verse 5, dito po sa part na ito, dito po yung time na si Isaac or si Abraham ay inialay po niya si Isaac bilang pagsamba niya sa Diyos. Why? Because God asked Abraham to offer Isaac. Pag ilalarawan po ninyo yung tagpong ito, kung ikaw mamili kayo kung anong gusto nyo. Kayo ba si Isaac o ikaw si Abraham? No? Well, si Abraham,
mas mabigat po yung damdamin ni Abraham because he knows na ang hirap ialay o ibigay yung hinihingi ng Diyos na dumating sa kanya, pinakamahalaga sa kanya, ang tagal niyang hinintay. Ang tagal niyang hinintay si Isaac na pangako ng Diyos, pero ito nung nandito na, hinihingi ng Lord. At si Isaac naman, actually mas magaan sa part ni Isaac kasi si Isaac hindi niya alam. Di ba? Hindi niya alam na siya pala yung ialay. At ang matindi po dito, kung babasahin po ninyo yung kwento ng sila paakyat po sa bundok, si Isaac pa ang nagbitbit o di kaya nagpasan ng mga kahoy na panggatong sa kanya. Di ba? At ang tumurok sa puso po ni Abraham ay nung tinanong ni Isaac, Daddy, kumpleto na lahat. Meron na tayong posporo o meron na tayong apoy. Meron na rin tayong panggatong. Pero nasa lang ialay natin? Kung ikaw ang tatay at alam mo na siya yung hinihingi ng Diyos, na durog ang puso mo. Hello? Pero alam po niyo ang sabi po ni Abraham sa kanyang mga alipin, mga alagad. Sabi niya doon sa verse 5 in Genesis chapter 22, stay here with the donkey. Bantayan yung mga donkey rito, ha? Abraham told the young men. At ang sabi niya, Isaac and I will go up and worship God. Then we will return to you. Wow, meron pangako. Then we will return to you. May confidence si Abraham na babalik sila ni Isaac. Kaya lang, hindi ko alam kung naunawaan ni Abraham yung kanyang sinabi. Ang alam ko dito is that nabanggit niya yon as a prophecy at hindi man niya alam ang mangyayari dahil sinabi niya ito'y mangyayari. Hello? Now, dito sa bahaging ito, the word worship there is shaka. Okay? Yung iba naman, pag nag-worship, shaka na. Pero dito, it's shaka. At mamaya po ipapaliwanag natin what's that worship means here. Shaka. Ang gusto ko pong ipakita po dito sa inyo is Abraham gave value to God. He gave value on God by worship or through worship. Yung hiningi ng Diyos sa kanya ay uri ng pagsamba. At yung inunghingi po ng Diyos sa kanya na iaalay, yung pag-aalay po niya ay pagsamba. At yung hiningi po ng Diyos sa kanya ay hindi po ganun kadali. Connected to his heart. Very precious, very valuable sa kanyang puso. Mga kapatid, I pray na makita po natin yung larawan dito. Ang pagsamba natin sa Diyos ay ibinibigay natin ng higit na pahalaga kesa anumang bagay sa mundo. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, your time to worship the Lord. Just a time. Just give Him time. Pero dito, matindi to. Ang hiningi ng Diyos kay Abraham is, ialay mo ang iyong anak bilang pagsamba. And that's how you show your love. Alam mo ninyo, ang pagbibigay ng isang bagay ay pagpapakita ng pag-ibig, pagmamahal. Now, placing a greater value on anything or anyone else is idolatry. Ang dahilan kung bakit marami pong mga tao hindi po nakakasamba ng buong puso, hindi po nila nabibigyan ng kahalagaan ng pagsamba because there's greater value on something that they're giving value. Yung pong binibigyan nila ng pahalaga. Alam mo yung dahilan bakit hindi po nakakasamba ang marami? They're giving value on things na pinuntahan nila o anong ginagawa nila. Higit doon sa pagsamba na dapat
na gampanin at buhay nila sa Panginoon. Kung pinahalagahan po ni Abraham yung pag-ibig niya sa kanyang anak higit sa Diyos, hindi niya maibibigay po si Isaac. Hello? Hindi po madali yung hiningi ng Diyos. Yung iba nga, hinihingi lang, sa atin time lang, di ba maibigay? Hello? But the one who sees and believe and living in faith like Abraham, siya na nananampalataya sa Diyos, ay magagawa niya ang isang bagay kahit ito po'y parang masakit, parang may kirot, magagawa niya sapagkat ang taong nabubuhay sa pananampalataya ay natutuwang sundin at gawin ang kalooban ng Diyos. It's not easy to do what God is asking from Abraham to offer Isaac na siyang way ng pagsamba. Mga kapatid, placing a greater value on anything or anyone else is idolatry. Balikan po ninyo yung tinuro ko na anumang bagay na inilalagay natin sa puso natin na nakakahadlang dahilan hindi tayo nakasamba sa Panginoon, there is an idolatry. Idolatry is the one who is the one you give value greater than God. At yung idolatry na yan ang umahadlang kung bakit hindi ka makapaglingkod sa Diyos at hindi mo magawa yung gampanin mo para sa Panginoon. Yung ibinapagawa ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ang sabi doon, tungkol sa temptation or tungkol po sa trials and testing na dumarating sa atin, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na alam ng Diyos kung ano ang dapat na dumating na problema sa iyo. Alam nilang Lord kung ano yung dapat na nature na darating na problema sa iyo, kaya hindi nyo nakita sa atin, iba-iba nature ng problema natin. Lahat naman tao may problema Tanongin mo nga sa katabi mo, may problema ka ba? Ako din, may problema. So, kung may problema ang lahat ng tao, alam ng Diyos kung ano yung kakayahan mo para i-contain yung problema yan. God knows your capacity. And God will not allow the problem to come to you kung ito po'y makakasira sa iyo. Kung ito'y hindi mo kaya, hindi pwedeng dumating sa iyo yan. Hindi papayagan ng Diyos sapagkat mahal ka ng Panginoon. At ito po ang maganda. Sinabi po ni Pablo, kung merong darating na problema sa iyo, ang Diyos din na magbibigay ng pintuan upang ikaw ay makaalis sa problema yan. At ang bawat problema na iyong malalampasan, promotion sa buhay mo. Hallelujah. Kaya nga kapag meron dumarating na problema, praise God, alam ko, kaya ko to. Bakit? Sapagkat hindi papayagan ng Panginoon na darating ang problemang hindi ko kayang dalhin. At dahil kaya kong dalhin ito, praise God, ito pang matindi, tutulungan ka ng Diyos sapagkat kasama mo ang Diyos. At kapag nakaalis ka dyan, promotion sa iyo. Alam niyo ba doon sa verse 13, yun po ang sinabi? Para nang sa ganun kapag may dumating na problema sa atin, hindi po yun ang magiging hadlang para hindi tayo makasamba sa Panginoon. Hindi yun ang magiging hadlang para ikaw ay manlupaypay, manlamig, o manghina, o mawala sa paglilingkod sa Lord. Sapagkat ipinagsabi ni Pablo or ibinigay ni Pablo yung pong assurance na ang Diyos ay kasama mo when the problem comes into you. Ibinigay ni Pablo ang assurance, sasamahan ka ng Diyos, kasama mo ang Diyos, at kapag kasama mo ang Diyos, wagi ka na, tagumpay ka na. At ang sabi niyo doon sa verse 14, be careful of idolatry. Bakit na idugtong yung pong temptation or yung trials, thirsting, these difficulties in the life of people that be careful of idolatry? Sapagkat kapag may problema ang tao, ina-idolize na nila yon. Ibig sabihin, binibigyan na nila ng time, ng oras, at nawala na sa paglilingkod. Ang daming tao nawala na sa paglilingkod because of problem. Ibig sabihin, naging idolatry. They're giving value. They're giving more time those problems more than God. So hindi lamang po yung mga images, hindi lamang po yung mga bagay na meron tayo na blessing ang magiging idolatry. Even the problems become idolatry in our lives. If you give time on that idolatry,
greater value than the Word of God. Amen? Now, balikan natin si Abraham. I pray that may picture sa isipan natin yung pong tagpo kung saan kinausap ng Diyos si Abraham, pagkatapos pumunta ka sa bundok na ito at doon sambahin mo ako. Abraham freely offered his beloved son to God and called it worship. Yung pag-aalay na yon ay pagsamba. See? When God asked Isaac from Abraham, meaning, He asked it the wholehearted worship. Hiningi niya yung buong puso na pagsamba. Sapagkat yun na ang naging full attention ni Abraham nung dumating po yung blessing. Alam niyo, blessing is good. Sabihin nga natin, blessing is good. It comes from God. Pero alam niyo, ayaw ng Lord na higit mong mahalin ang pagpapala kaysa sa Kanya. Sapagkat ang pagpapalay galing sa Kanya, ibig sabihin kahit mawala yan, mapapalitan niya. Yan ang sabi ng Lord, ni Abraham. Nasa puso niya yan. Kung kaya niyang ibinigay, kung kaya niyang ibigay at kukunin niya, kaya niya ring ibalik. Amen? Walang hihingiin si God sa iyo, kapatid, na ikalulugi mo. When God asks something, He is not taking something from you. Kundi gusto niyang mag-multiply yung bagay na nasa sa iyo. This is worship. Giving is worship. True worship always involves a sacrifice. Ulitin ko. Ang tunay na pagsamba ay merong involvement ng sakripisyo. It is sacrifice. The first reference in the New Testament to worship is found with men bowing down before a child and offering sacrificial gifts to Jesus. Ano po ang inialay ng mga tatlong pantas? Di ba, ang sabi ng Bible, the first worship mentioned in the New Testament, okay, during the time that Jesus Christ was born, yung tatlong pantas na nakakita ng kapanganakan ng Panginoon, they go to Jerusalem to find Christ Jesus and worship. Yung pong naniniwala na naipanganak na ang tagapagligtas, sila po'y pumunta sa Jerusalem para hanapin kung nasaan yung batang yun at sambahin. Tingnan mo grabing revelation ng tatlong pantas na ito. They worship the baby Jesus. At hinanap nila kung saan, hanggang nasumpungan nila sa Bethlehem. At nung sila po'y nandoon sa Bethlehem, the first mention of worship ay nangyari po doon. Nung nakita nila si Jesus doon sa sabsaban, they bow down. Ibig sabihin, sila po'y mga pantas, sila po'y mayayaman, sila po'y kilala, pero they bow down. Ibig sabihin, bowing down is humbling yourself, acknowledging that the one you worship is greater than you. Yung sinasamba mo ay higit sa iyo. At alam nyo, yung pagsamba nila, hindi lamang po in-exalt si Jesus, kundi they are giving something. Ano binigay nila? Gold, frankincense, and myrrh. Mga pabango. Mga mamahalin. Meaning, the biblical concept of worship is bowing down, meaning we are lifting up Jesus. We are lifting up whom we worship, and bringing our gifts, our sacrifices of praise to honor and adore Him. Ang pagsamba ay ang pagtaas mo sa Diyos na kinikilala mo, yung sinasamba mo higit sa iyo, at ibinibigay mo ang isang bagay na mahalaga sa iyo bilang pagkilala mo sa Kanyang kadakilaan. Hello? That is worship. Mga kapatid, there must be a reason why you worship.
It is a recognition that He is your Master. He is your Lord. Itong tatlong pantas na ito, sinamba nila si Jesus sapagkat kinilala nila na Siya ang tagapagligtas. Si Abraham, sumunod siya na ialay si Isaac bilang pagsamba niya sa Diyos dahil alam niya na ang Diyos ang nag-utos sa kanya na gumawa ng langit at lupa at nangako na siya'y magiging ama ng maraming mga bansa. Kilala niya ang kanyang Diyos na kung anong sinabi niya mangyayari at magaganap at wala siyang ibang kinilalang makapangyarihan kundi yung Diyos na tumawag sa kanya. Kaya nung anuman ang kanyang hingiin ngayon, anuman ngayon ang kanya pong hihilingin sa kanya bilang pagsamba, ibibigay niya. Hindi nagsabi si Abraham, Lord, di na lang yung asawa ko. Ang hingin mo, mas madali. Yeah? O di kaya yung pinakamagaling kong alipin. O di kaya, ginto na lang. Abi, bakit yung anak ko pa? Ang tagal kong hinintay ito. Hindi na nga siya nakapaghintay, gumawa na siya ng anak sa iba eh. Amen? Pagkatapos nung dumating ito, hinihingi ng Panginoon bilang pagsamba. Kapatid, you cannot worship God unless you know Him. So you must know Him. At ito po ang nasa puso ni Abraham. Ibigay ko man ito, alam ko, may babalik niya. Kung mapatay ko man ang anak ko, alam ko, kaya niyang buhayin. Amen? Ano ang bagay na ibibigay mo sa Panginoon na hinihingi niya, kapatid? Hindi yan mawawalan. Yan ay tinanim mo. Ibig sabihin, magmumultiply yan. There is a multiplication of blessing. Ano po ang picture sa mind ninyo nung sila'y bumalik? Nakasama niya si Isaac, puno ng kagalakan. Nagawa niyang sumamba sa Panginoon, na ipakita niya yung kanyang pananampalataya. Actually, hindi naman kinakailangan ipakita sa Diyos, alam naman Lord ang pananampalataya mo, di ba? Kundi nakita ni Abraham na ang Diyos po'y tapat. Ano po ang narinig po ni Abraham? Nung kanya pong papatay na, sabi po ni God, wag! No! Parang parang hindi pa makapaniwala si Abraham. At ang sabi ni Lord, eto, now I know that you love me. Hindi mo na kinakailangang patayin. Yun lang iginapos mo at inilagay mo doon sa altar at nanda mo ng patayin, ipinakita mo na ang pag-ibig sa akin. Mga kapatid, kailangan nating makita at malaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. When He gave His Son for you, now you know that He loves you. Now I know that you love me, sabi ni Lord. At yan din ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Now you know that you love me when I gave my Son, Jesus Christ, for you at the cross. Siya ang kailangan mo. At now that you know that He loves you, now we can worship Him. Sa tingin ninyo, nung bumalik si Isaac doon po sa kanyang tent, naging tamad kaya siyang sumamba? No, lalo niyang sinamba ang Panginoon. The blessing will not be an idolatry for us, but the blessing will cause us to be ignited to worship Him more and more. Kaya mga kapatid, the more na nabe-bless ka, the more na ikaw ay sumasamba sa Lord. The more na may promotion sa iyo, the more na sumasamba ka sa Panginoon. The more na ikaw ay nagagamit ni Lord, the more na ikaw ay sumasamba. The more na tumatagal ang pagkaunawa, the more ikaw ay lumalalim sa pagsamba sa Diyos. The Hebrew word for worship, yun pong sinabi ko, shaka. Sabihin nga natin, shaka. Shaka. Wala pa dyan, Okay? Means bow down in adoration. Yung iba naman, puro shaka na sila sumamba. Shaka na. But for us, shaka. Ang ibig po sabihin, it is the combination of only 3 letters in Hebrews. Ang ibig po sabihin ay Shin, Chet, He. Sabi nga natin, Shin, Chet,
hey. Okay, yung Shaka ay combination ng tatlong Hebrew letter. Shin, Chet, He. Nang ibig po sabihin ng Shin is very passion. Nag-aapoy na passion. The passion that comes from the heart of God. The passion that comes from the Holy Spirit. The passions that when the Holy Spirit ignited you, that passion will never die because light comes from the Lord. Yung liwanag na yan ay galing sa Lord. And Chet means joining with God in a sacred place or bridal chamber. Ibig sabihin, grabe yung bridal chamber, ha? Nakakita na kayo ng bridal chamber. Yung bride nandoon, tapos nag-join po yung yung sinamahan ng groom. Dalawa lang sila doon. Okay? Bridal chamber. Meaning, you and God alone. And He means in the presence of God. So, ang ibig po sabihin yan, worship could be defined as experiencing God's very passion as we come into His presence in the bridal chamber. Wow. Sabihin nga natin, wow. Meaning, worship is a passion that you want to experience God, okay, in His presence, in a bridal chamber. Ibig sabihin, you and God alone. Kaya nga po nung umakyat si Abraham sa Mount Moriah, iniwan niya ang kanyang mga alipin sa baba ng bundok. Kasi nga, nung araw, meron pang binibigay ni Lord na lugar upang doon mo siya katagpuin. But now, praise the Lord, He dwells in you. You can worship Him in your room. Anytime, any moment. In a bridal chamber because the Holy Spirit dwells in you already. Hallelujah. Your body become the temple of God. And because your body is now the temple of God, you can worship Him right now. No one and nothing can bother you. So, this is how we worship. Worship is coming to God with passion in a private place and there enjoying God and giving something. The New Covenant worship involves more than just singing or playing music. Alam niyo, kapag tayo po'y kumakanta, ang sarap. Amen? Kaya, you really love, you must love, worship the Lord. Alam niyo, hindi mo kinakailangan pilitin ng taong sumamba kapag naramdaman niya at nakita niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Yung pong pinipilit, anong mahirap pong makapagsamba ng tunay yon. Sapagkat ang pilit na pagsamba ay hindi po niya naintindihan ang ginawa ng Diyos sa kanya. Tulala yan. Tsaka para sa kanya, weirdo yan. Anong pinagagawa mga to? Halimbawa, you give something to worship God. Nalala ko yung sabi po ng isang kapatid, nagbibigay po siya ng kanyang pagsamba sa gawain, a monetary way of worship. Medyo makakapal yung binigay. Ang sabi daw nung bakit nyo po ibinibigay ito? Tinatanong. Ayan ay pagsamba ko sa Panginoon. Kaya ko binibigay sa church na yan. Ang laki naman. Hindi ba kayo nangihinayang dyan? So, ibig sabihin po, yung pong mga taong hindi nakakaunawa ng pagsamba, nangihinayang sila at nawiwirduhan sila. Ba't nyo binibigay yung isang bagay na pinaghirapan ninyo? Ba't mo binibigay yung ginto, yung mira, yung frankincense? Ba't mo binibigay? Ba't mo binibigay yung anak mo? Ba't mo inialay? Ba't mo binibigay yung oras mo dyan? Di ba? They are questioning if they don't understand. But sa'yo na nakakaunawa, masasabi mo, kahit buhay ko, kulang pa to. Bilang pagsambo ko sa aking Diyos. Why? He gave His life for me. And the reason why I live now, and the reason why I have the abundant life now, the reason why I am blessed right now is because of Him. At yan ang dahilan kung bakit ako sumasamba sa mamagitan ng bagay na meron ako.
New covenant worshiping involves more than just singing or playing music. It is ascribing worth and placing value on God. It is our response to grace and the finished work of Jesus. Kaya po dito mga kapatid, gusto nating sumamba sa Panginoon because that is our response to His grace that we receive. Alam niyo ba ang ibig sabihin po ng grace? Grace is all about the blessing that we receive from God na kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinigay niya sa atin. Grace yun. And we receive a lot of grace every day of our lives. Yung araw lang na ikaw ay nagising, grace yun. Ibinigay ni Lord sa iyo yun. Yun lang ikaw ay kumain ng mga pagkain na sa lamesa, grace yun. Lalong-lalo na yung hindi naman nagluluto pero kumakain. Hello? Hindi pa naghuhugas ng pinggan pero kumakain. Di ba? Hindi nga marunong magluto ng itlog pero lakas kumain ng itlog. Hindi ba biyaya yun mga kapatid? We are receiving a lot of grace every day. At kapag ito'y nakita mo, yung iba nga dyan, grabe talaga. Sabi ng isang pastor, yung mga kabataan ng bituka hanggang tuhod, ang lakas kumain. Hindi ba biyaya ng Panginoon yun? Kahit gaano ka kalakas kumain, kahit parang hindi ka nabubusog, parang may lumulusot yung pinagpagkain mo dun sa kung saan-saan, pero hindi ka nauubusan ng pagkain. Biyaya ng Diyos yan. Amen? Everything that we receive comes from the grace of God. And if you really understand and acknowledge and see the grace of God in your life, glory, hallelujah, buhay mo man hindi pa sapat upang ihaganti sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin magantihan ang pag-ibig ng Panginoon. Yung asawa mo, biyaya ng Diyos yan. Amen? Mga anak, trabaho, promotion, biyaya ng Diyos yan, mga kapatid sa lahat. At eto po, lahat ng bagay na kailangan natin, ibinigay ng Diyos doon sa kanyang anak na kay Kristo. Kaya si Kristo ay biyaya. Kaya sinabi ng Bible, grace came through Jesus Christ. Why? Because lahat ng kailangan mo ay inilagay ng Diyos sa kanyang anak, at nung tinanggap mo ang kanyang anak, nasa sa iyo lahat ng mga pangangailangan. And because of grace, hallelujah, that is in Christ Jesus, we worship the King. We worship Him. Ang tunay lamang na sumasamba mga kapatid ay nakaintindi yung katotohanan ito, that Jesus is the grace coming to us, and He is the more than enough riches and the very needs of every one here. Doon sa lumang tipan, pag sila po'y sumasamba, they are giving animal sacrifices. Right? Pero tayo ngayon, kasi yung animal sacrifice, it is a picture of Jesus Christ. Para sila'y maging kalugod-dugot sa Diyos, meron sila dapat iniaalay na hayop na walang kapintasan. Bakit? Sapagkat iyon ang pagpapakita nila na ang blessing na dumating sa amin ay dahil sa sakripisyo ng hayop na to. Yung hayop na walang kasalanan. Mga kapatid, hindi na hayop ang inialay natin. Every time we come to worship God, we are proclaiming that because of the sacrifice of Jesus Christ, we receive all the blessing. Kaya tuwing ikaw ay sumasamba sa Diyos, ikaw ay nagbibigay ng paalala sa sarili mo na lahat ng pagpapala ay dumating sa iyo, tinatamasa mo, ini-enjoy mo dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. If you don't worship God, you are not recognizing Jesus. Hello? Kaya, recognize Him every day. At merong itinakda ang Diyos na pagtitipon natin. Ang sabi niya, huwag ninyong kaliligtaan ang mga pagtitipon upang sumamba. Sapagkat doon sa pagtitipon ninyo, nagpapalakasan kayo. Hallelujah! Na si Kristo ang nagbigay ng tagumpay sa inyo. Mga kapatid, again, worship is not about pushing someone to worship. Worship is a wholehearted enjoyment of a person to do because they receive and they have seen the greatness, the glory, the salvation of the Lord in their lives.
Hebrews chapter 13 verse 15 says, we no longer offer up a steady stream of blood sacrifices, but through Jesus, we will offer up to God a steady stream of praise sacrifice. These are the lambs. Every time we worship God with all our heart, na nakasentro yung pagsamba natin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi ko sa mga music team, ang lyrics ninyo, tingnan ninyo. Ito ba'y nakasentro? Ito ba'y itinataas niya yung ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo? Ito ba ay pumapatungkol sa kadakilaan ng Diyos, kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos? Siya na nakaupo sa trono. Are we saying, worthy is the Lamb, great is His faithfulness, great is His love, great is His work, He is doing miraculous and wonderful things, He is an awesome God, nothing is too hard for Him to do, and nothing we can compare to Him. Yan bang sinasabi ng lyrics? Sapagkat yan po ay pagsamba na kinikilala natin ang Kanyang ginawa. Alam niyo ba, in Revelation chapter 5 and even chapter 15, kapag makikita po ninyo ang pagsamba ng lahat ng nilikha, they are declaring the works of the Lamb, the sacrifice of Jesus Christ at the cross. Kaya in heaven, the worship in heaven is centered to the finished work of Jesus Christ. Kaya dapat dito pa lamang sa lupa, ang mga pagsamba natin ay nakasentro sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. And if we are worshiping like that, glory to God, heavens comes down unto you. And when the presence of God is with us in our worship, glory to God, miracle will take place in your life. If you need healing, glory to God, you can feel in your body there is healing. If you need finances, you can feel, experience, glory to God, there is an open doors of opportunity for you, promotion and supernatural increase coming to you. Why? Because the presence of God ushers blessings coming into your life. Hallelujah! Praise the King of Kings. He is the reason why we receive blessing. At ang mga tao po na tinubos ng Panginoon, ang hininga nila ay puno ng pagsamba sa Diyos. Hindi lamang po, we offer our lips that celebrate His name. Genuine worship is a commitment to remain loyal to God. To be pleasing to Him, our hearts must be involved in worship. Hindi lamang po sa labi. Kaya nga po yung kumakanta lang sa labi, without seeing what Christ has done, it's just, lalo-lalo kayong mga worship team dito. Kaya nga gusto ko yung mga worship team at lahat ng mga involved sa ministry, Bible study, leader ka man, kahit assurate ka man, you must know why you are doing that. You must know why you do and lead the Bible study. You are representing Jesus, you are proclaiming Jesus in your doing. Ibinabahayag mo si Kristo sa iyong ginagawa, sa iyong pagsamba, sa iyong pagtugtog, sa iyong pong pagdadrums, sa anumang ginagawa mo sa ministry sa Panginoon, you are proclaiming the love of God. That's what you do. Hindi lamang po sa labi, na parang nagagandahan ka lang sa tugtog at napapasayaw. No! With all of your heart. Ang sabi na Isaiah 29:13, the Lord says, these people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. Bakit far from me? Sabi ni Lord, ang puso nila, kumakanta naman sila. Kasi nga, hindi na isentro yung ginagawa nila o yung pagsamba nila doon sa ginawa ng Diyos. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. And their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote, man-made ideas. Alam niyo sa Tagalog, in Matthew 15:8, binanggit ito ng Panginoon, yung nasa Isaiah. Sabi niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Alam niyo kung bakit? They praise God, but they don't receive Jesus Christ as Lord and Savior. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga lituntunin ng mga tao. So,
This is the problem. And you know what? Hindi ko alam kung nakikita nyo, yan ang problema ng marami sa mga kababayan natin nowadays. Kaya let's be a model to them and let's proclaim unto them, let's teach them the real worship. The kind of worship God wants requires a daily loyal commitment to Him that guides how we live our lives. In closing, mga kapatid, Romans chapter 12:1, this is our excellent, wholehearted worship. Ang sabi niyan, I appeal to you, therefore, brethren, and beg to you in view of all the mercies of God, to make a decisive, meaning intentional, decisive, meaning yung talagang decision mo na sambahin ng Panginoon. Hindi yung pilit lang. Of your bodies presenting all your members and faculties as a living sacrifice. Why you present your body as a living sacrifice? Upang nang sa ganun, magamit ng Diyos ang katawang yan. Magamit ng Diyos yung talentong yan na meron ka. Present your bodies as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated. You are made holy. Topic natin nung nakaraang linggo. You are made holy. Itinalaga ka ng Diyos para sa Kanya. Nung ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay binanal ng Diyos. Hindi mo na kinakailangang gumawa ng isang bagay para maging banal. Ipinanganak kang banal. And you must know that. When you know that, glory to God. Now you know that the reason why you live, the reason why you have your life here on earth is because you live of God. You live for God. You live through God. Tanging ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ay dahil kay Kristo sapagkat ginawa ka ng Diyos na banal. Ginawa ka exclusively para sa Kanya, not for the world. Sabihin nga natin, I am made holy. I am born holy. Consecrated to God. So you are consecrated, devoted to God. Nang tanging makagagamit lamang sa iyo ay ang Diyos. Don't allow your bodies to be used by the devil. Don't allow your bodies to be used by the world. Let your body bilang ipinanganak ng Diyos gamitin ng Panginoon. Amen? So how to do that? Oh, praise the Lord. Everything that you have, you're gonna use it to worship God. And pleasing to God. Kasi nga, kung bakit natin naiaalay yung ating buhay sa Panginoon ngayon, yung ating katawan ngayon sa Panginoon, sapagkat holy yan, binanal ng Diyos, at kaaya-aya sa Diyos yan, sapagkat tinubos na yan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil ikaw ngayon ay banal at kaaya-aya sa Panginoon, pag ibinigay mo yung buhay mo, talent mo, lahat para sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo ngayon, so pleasing in the sight of God. Mabangong samyo sa Kanya. Hindi nalulugod ang Diyos na tinubos ka tapos ipinapagamit mo sa iba ang talento mo. Inuubos mo ang panahon mo sa ibang bagay. You are created and made by God for Him alone, my friend. This is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. The genuine heart of worship is to surrender yourselves to God and make it a living sacrifice. Sabihin nga natin, itaas nga niyo yung kamay ninyo. Sabihin ninyo ito, Lord, I offer my life as a living sacrifice, ready to be used by you all the days of my life. Only for you, my Lord. Amen.